Good morning everyone. Nandito na naman tayo sa biyahe natin. Kung sino yung gustong malaman ang biyaheng from Quezon City to BGC. Nandito na po tayo sa PSE Quezon City on the way to BGC. Samahan niyo po ako mga kaibigan. Nandito po tayo ngayon sa pinakalikod ng PSA compound sa Philippine Statistic Authority. Nandito tayo sa pinakalikod na building sa compound nila. Paikot kung saan makikita mo maraming nag-a-assist ng mga security guard dito. Itong PSA na government agency ang medyo maayos kumpara sa ibang government agency, na kung saan sa papasok mo pa lang ang mga security dito ay nag-a-assist na sa'yo. Alalayan ka sa pagpasok hanggang sa pagparking. Pero kalimitan dito mahirap magparking kasi may mga sasakyan. Kaya minsan kami dito ay paikot-ikot. Pero bihira lang din kasi nabibigyan naman kaagad. Papansin niyo dito, halos every corner may nag-a-assist ng mga security. Kaya hindi po kayo mawawala dito. Actually, maliit lang naman doon na compound. Nandito tayo ngayon palabas ng Est Avenue. Mapapansin niyo yung labasan na yan. Yan na po yung Est Avenue sa bandang kaliwa. Yan po yung SSS sa unahan, Est Avenue Medical Center Hospital at Heart Center sa unahan hanggang sa Quezon City Circle. Itong pakanan mga kaibigan ay papunta na ng EDSA, na kung saan makikita mo ang GMA Network, TV Network sa bandang timog, sa corner na yan sa EDSA. Sa paglagpas ng stoplight na yan mga kaibigan, sa bandang kaliwa, yan po yung LTO main at saka LTFRB at LTO Diliman. Itong stoplight na to, ito ay yung Bilona. At itong kalye na to sa kanan mga kaibigan ay ang internal road, na kung saan pwede kang lumusot hanggang doon sa BIR paikot. At sa kaliwa naman ay ang Eton Center. May lusutan din papuntang EDSA on northbound. Sunod na stoplight ay ang stoplight ng LTO, papasok sa kaliwa. Ito naman kanan ay SSS Diliman branch. Sa unahan makikita mo ang flyover ng EDSA. Ito yung stoplight na to, pakaliwa yan yung LTO. Na kung saan pagpasok mo sa bandang kanan, yun yung Diliman, LTO Diliman.
Dyan po tayo kukuha ng mga lisensya natin at ang registration ng ating mga sasakyan. Pero ang process, doon muna sa pinakauna sa motor vehicle inspection. Itong pakaliwa ng stoplight na to ay papuntang Cubao, pakanan Quezon City, Quezon Ave. Sa likod natin Quezon City Memorial Circle. Itong padretso sa stoplight na yan ay Timog. Ang corner niyan ay GMA Network. Sa unahan naman ay ang ABS-CBN. Pag dinerecho mo yung Timog na yan, tumbok niyan ay ang Quezon Avenue, na malapit na rin sa Fraser Mall. Dito sa stoplight na to ay tayo ay kakaliwa. Kung gusto po nating makaiwas ng konti sa traffic, kasi usually traffic dito tayo po pipesto sa kaliwa. At saka itong kaliwang kaliwa na to ay bihira lang to ginagamit. Ito, tingnan mo, halos ako lang mag-isa. Sa kanan nandun sila. Kaya ito magandang pang-iwas ng traffic. Kasi pagka rush hour, itong bandang kanan na yan, makita mo yung bus, ay puno na yan. Dito hindi gaano nila alam ito sa ibang nagdadrive. Kaya ito maluwang. Kaso nga lang sa corner na to, kakanan ka. Kaya mag-iingat ka dito kasi mabibilis tong nasa kanan natin. Kasi sila yung nauna. Tayo ay humihingi ng linya, kaya tayo ay magbigay sa kanila kung kailan tayo pagbibigyan. Hihingi tayo ng linya, kaya tayo ay mag-aantay. Itong kanan natin, daanan natin ang Quezon City Police Station. Ito ay kulungan din ito sa bandang kanan. At may tulay dito. Ito yung Lagarian Bridge. Lagarian Bridge. Ang kaliwa natin ay ang Nipa Q-Mart Market. Ito na yung papasok ng Cubao. Kaya lagi ito matraffic itong lugar na ito. Kaya kung gusto niyo yung maiwasan, pwede naman tayong kumanan dyan sa corner na yan after ng tawira na yan. Pwede tayong kumanan, tapos kakaliwa ka agad, baybayin mo lang, tapos papasok ka uli ng EDSA or lulusot ka dun sa Aurora Boulevard. Pero masyadong komplikado na, maraming liko-liko. Itong corner na ito, pagka stuck na dito, pwede kang kumanan, tapos kaliwa, diretso na. Medyo komplikado nga lang, marami pang pasikot-sikot. Itong area na to, nandito yung mga bus station, tulad ng nandito na rin pala ang DLTV. At ang biyahe niya ay pa Santa Cruz, Batangas, Lipa, Limery, Nasugbo, Calatagan, Lucena, Dait, Bicol. Karamihan dito pa north, yon pa south yon, yung DLTV na yon. Itong sumunod na bus station ay ang Dagupan
Sa left side, sa kabilang side naman, maraming bus station din. Usually pa north din ang mga biyahe dito. Ito Dagupan, Salsuna via Pidig. Hindi ko alam kung anong lugar yung Pidig. Ito North Genesis. Pa Olongapo naman ito, Tarlac, Baguio. Yan yung mga biyahe niya. Tapos itong Alps, the Bus Incorporation. Batangas City, Cubao, San Juan. Sumunod na bus station ay ang anong bus station ito? Ito ng Super Lines. Ang Super Lines ay San Fernando, Panganiban, etc. Ito rin magandang idea mga kaibigan. Itong pakaliwa pailalim, nagsisiksikan po tayo lahat dito. Kaya pareho lang naman to kahit dito kayo sa taas. Mas maluwang dito sa taas pero may stoplight nga lang sa unahan. Pero lagi ko tong ginagamit. Sabi nga ng advice ng MMDA na huwag tayong magsiksikan sa ilalim. Kasi itong service road, itong way ko na ginagamit ay bihira lang ito ginagamit ng iba. Pwede naman tayong dumiretso, hindi lang naman ito pakaliwa or pakanan sa Aurora Boulevard. Pwede ring dumiretso ito sa Makati. Ang pagkaibahan lang dito, mayroong stoplight. Mag-aantay ka lang ng saglit, mag-go rin naman. Kalimitan kasi itong ilalim, kahit saan, sa corner ng Shaw Boulevard, sa Ortigas, ano pa bang ilalim, sa Ayala. Yun ang kaugalian natin na ginagamit natin yung ilalim. Pero ngayon naririnig nyo ako, try nyo, subukan yung service road sa taas. Di ba mas madali? Yung ibang driver, pananaw nila mas madali yung ilalim kasi diretso siya eh. Madali siya kung walang traffic. Pero kung rush hour, advice ko po sa inyo, sa experience ko, mas maganda po itong idea na ito, na itong service road or sa taas gagamitin. Itong stoplight na ito ay ang Aurora Boulevard pakaliwa, pababa hanggang sa Marikina, pa Marcos Highway, pa Rizal. Ang pakanan naman papunta ng Santa Mesa, Manila. At ang may Y ito, yung pakanan sa unahan sa pagkanan mo, may Y na daan. Ang pakanan na todo kanan talaga ay E. Rodriguez papuntang St. Luke's, Quezon City, at lusot na doon hanggang sa Banawe or sa Welcome Rotonda, etc. Ito po yung Aurora Corner EDSA. Ito yung bandang kanan natin. Marami pong hotel dito. Kung sino yung gustong magstay, marami po kayong mapagpipilian dito. Hindi lang itong sikat na hotel na Sogo, marami din tulad ng Vista Hotel, may 830 per night, may 500 stay, hindi ko alam kung ilang oras yung 500, budget room, etc. Marami yan, tabi-tabi yan dyan, itong area na to. Bandang kaliwa, Araneta Center, Cubao na. Kung sino man yung mga balikbayan dyan na gustong mag-stay dito sa area na to, ito ang mga advisable na hotel na pwede nyong mapag-stayhan. Pwede kayong walk-in, pwede namang mag-check kayo online. Mas maganda nakapag-check kayo online. Bandang kanan, dito yung Bicol Isarog Bus na biyaheng Bicol, Pabisayas din, mayroon din. At dito rin makikita natin yung Criminology School sa bandang kanan. Itong building sa kanan natin, after na yan, yan yung Adamson College. Wilson, kalimutan ko. Farmers Cubao sa kaliwa. Dito mo may mapapansin kang isang area na maraming kahoy.
Yan yung mga bahay nila ni pagmamayari ng mga Rojas. Sa pagkakaalam ko Rojas yan. Kung nasa MRT ka, makikita mo may mga manukan din. Mukhang nagsasabong ata yung may-ari nito. May mga manok to na papansin ko noon last kung sa tagal kong dumandaan dyan sa MRT sa taas. Pagka nakita mo yan sa pagbaba, maraming kahoy at may maraming manok. Simulat sa pool, nandito ako sa Manila, ang naririnig ko ay pagmamay-ari ng mga Rojas family. Ito lang yung kaisa-isang pamilya na nasa loob ng Araneta Center. Bihira lang yan ganyan na nandyan sila nakatira sa mismong sentro ng business district. Business little business district na rin itong pinakaluma kasi itong Araneta Center. Gateway Mall nandyan din sa Araneta. Yung Araneta Coliseum na sikat nandyan. Ito na yung sinasabi kong school, Samson College of Science and Technology. Ito yung sikat na school sa mga, actually marami silang ino-offer dito sa Adamson. Automotive servicing, mga din, nursing nandito ata. Associate umatras tong nasa unahan natin na binilisan kong mag-reverse kasi baka maabutan tayo. Buti na lang binisinahan ko kaagad. Okay lang, nagsinya siya, nag-sorry siya. Magandang kaugalian to, sana ganyan lagi ang mga driver, may respeto sa isa't isa. Sana hindi lagi mainit ang ulo. Mas maganda kasi talaga ang magpasensya, although mahirap, madaling sabihin, mahirap gawin sa pangkaramihan, pero mas maganda subukan natin na laging mapagkumbaba. Kasi pagka naiwasan natin yan, mas maganda kaysa kinasahan natin tapos mas matapang pa pala yung isa, nagkagulo na sa maliit na bagay. Sana sa lahat ng driver ay pasensya talaga, although mahirap gawin, madali lang sabihin, pero try lang para maging maganda ang buhay, takbo ng buhay. Again, sa bandang kanan, Samson College of Science and Technology. Rep, aircon servicing, dressmaking, tailoring, nandyan pala. Itong kanto na to mga kaibigan ay ang Biluna Pituason pala itong stoplight na to, so, sorry. Itong pababa ay pa Campo Crami na yung kanan. Makikita mo dyan yung PNP headquarters. Ito din yung advice ko sa inyo, mapapansin mo yung paakyat na yan sa taas ay nagsiksikan, pero itong sa baba, yung service road, nagmoving. Kaya advice ko talaga, huwag tayong magsiksikan dyan sa taas. Yan yung payo ng MMDA, gamitin po natin ang service road. Yan, hindi nababasa ng lahat yan eh. Gamitin po natin ang tamang tawiran. Gamitin po natin ang service road. Kasi tayo, nagsiksikan tayo, halos lahat sila nasa flyover. Kasi ang way naman nila ay pa Quezon City, pa Alabang pa yung iba, pa Parañaque. Kaya mindset nila, doon sila sa malayo. Hindi ka naman kakanan o kakaliwa. Pero tutuusin, pwede ba namang gamitin itong kanan? Tingnan mo, nagugo ako. Kaysa dito ako pupesto sa kaliwa, ay stuck ako, diba? So itong sa unahan natin kakaliwa siya.
Yan ang hindi magandang kaugalian. Yan, sisingit sila at hindi na sila nahuhuli. Isa rin yan, dapat kung may batas tayo, ang ano ko rin sa MMDA talaga, dapat implement talaga lahat ng mga batas. Kasi ang Pinoy, pag walang nanguhuli, talagang gagawin nila kahit bawal, kasi hindi naman sila nahuhuli eh. Pero pag nandun ka na sa Ayala, sa BGC, napakabait mag-drive. Alam mo kung bakit? Kasi hindi ka pwedeng mag-violate doon. Huhulihin ka talaga kahit walang traffic enforcer sa corner. Sa pangalawang corner, nandun ka na paparahin. Itatawag ka na kasi mayroong camera sila. Ang pagdisiplina kasi hindi lang sa pangkalahatan, kundi yung nagdidisiplina, ang may disiplina. Ugali na natin sa mga Pinoy talaga na matitigas ang ulo, kasi nga yung nagdidisiplina rin wala ring disiplina. Siguro mali naman siguro sa paniniwala ng iba, pero para sa akin, sa tagal kong nagmamaneho, pagka matigas yung nagdidisiplina, sunod lahat, magiging mabait lahat. Anong nangyari? Ikukumpara ko bakit ko nasabi? Kukumpara ko sa Makati, sa Ayala. Puro Pilipino naman tayo dun. Bakit ang behave natin mag-drive? Sa BGC, ang behave natin mag-drive kasi may disiplina sila. Pero pag nandito tayo, pagka walang traffic enforcer, ay loko-loko na rin tayo. Go with the flow na rin. Kasi walang nanghuhuli eh. Pero pag nandyan yung mga MMDA lagi, hinuhuli tayo sa mali natin, behave na tayo, di ba? Bakit yung Subic kahit hating gabi, first stop, first to go, nag-stop tayo kahit walang tumitingin sa atin, kasi alam natin nahuhulihin tayo. Mahigpit yung nagdidisiplina doon. Dapat ganun din. Kasi bihira lang naman sa individual na marunong mag-isip, marunong sumunod sa batas. Ugali na rin kasi talaga sa atin na yung disiplina, kasanayan na sa atin na wala tayo sa disiplina. Although sumusunod naman tayo pag nandun tayo sa lugar na may higpit, medyo matigas yung pagdisiplina, tulad ng area ng Subic, Ayala Avenue, Makati, BGC, or sa ibang mga lugar na talagang huhulihin ka. Kaya sana ang pagdidisiplina ay nagsisimula din talaga sa nagdidisiplina. Tulad ng huhulihin mo yung mga motor, tapos yung isa pinakawalan mo. Ako na hinuhuli mo, tatandaan ko yan. Ako hinuhuli mo, tapos yung isa hindi. Hindi pantay-pantay, dapat pantay-pantay. Nandito na po tayo sa EDSA Green Hills. Itong kanan natin, Green Hills area na ito. Itong kaliwa ay AFP, Aguinaldo. Sa unahan niyan ay White Plains, yung pakaliwa. White Plains, magkatabi yan sila ni Corinthian Garden. Yan yung kumbaga Forbes at saka Dasmariñas ng Makati, kung saan nandito yung mga bilyonaryo nakatira, mayayaman sa atin. Itong pakanan na ito ay papuntang Green Hills Mall. Itong sa Petron. Ang pangalan na street na ito ay Connecticut. Itong building sa unahan natin mga kaibigan ay ang Ortigas Center. Sa kaliwa, yan na yung papuntang White Plains. Dito rin matatagpuan sa bandang kanan natin mga kaibigan ang mga mahal na brand na sasakyan like Audi, British European car. Nandito. Oops, medyo mali yung ginagawa natin. Dapat nandito na tayo pwesto sa kaliwa.
Itong area na to, hindi ko na ginagamit yung pailalim kasi medyo matagal na rin yung stop dyan sa ilalim. Mas maraming motorista kasi sa ilalim gumagamit. Although gumagalaw naman tong pataas. Itong bandang kaliwa, flyover na yan, papuntang Ortigas Extension, pababa hanggang sa C5 at diretso na doon sa Rizal. Itong kanan natin mga kaibigan ay ang POAA or DMW plus F. Oakley Building. Itong kaliwa ay ang Robinson Galleria. Sunod yan ay ang ADB, Asian Development Bank. At ang sunod yan, katabi niya ay ang SM Mega Mall. Ito na yung Ortigas Center sa left side natin, kung saan makikita mo ang mga buildings. Ito yung Ortigas ay ang pangalawang pinakamalaking business district dito sa Metro Manila. Ang una sa pagkakaalam ko ay ang Makati, Ayala, Makati Business District. Pangalawa itong Ortigas. Siguro pangatlo na rin yung bago, ang BGC. At marami pang sumusunod na mga plano sa atin ay ang bagong tambak ngayon kung saan matatagpuan dyan sa may Mall of Asia, sa may Rojas Boulevard. Kung mapapansin mo, maraming mga tambak na mga buhangin. Yan yung mga future city na gagawin nila sa susunod na mga taon. Siguro makikita na natin yan for the next 20 years. Yan na yung BGC sunod. Ito mga kaibigan, ginagamit ko palagi pagka traffic itong kaliwa. Sa service road pa rin ako sa taas, pero nakikita ko ay moving naman. Dito na lang ako. At lagi ito sa corner na to, may MMDA lagi nakabantay dyan. Siguro bihira lang ang wala. Siguro ngayon kaya Pasko, magbabagong taon, siguro nakalip pa yung iba, pero palagi ito sila dito nakatayo. Parang corner din doon sa pag-akyat natin ng Ortigas. Dito sila sa poste na ito nakatayo para manghuli. Ang taas niyan mga kaibigan ay ang Shoe Boulevard, corner EDSA, ang pakaliwa papunta ng Ortigas, pakanan papuntang Mandaluyong. Ito ginamit ko yung ilalim. Mas maraming vehicles dito kaysa sa taas. Yan yung advice ko. Pagka rush hour, matraffic talaga itong pailalim. Kaya lagi natin gagamitin yung service road, lalo na kung tayo ay nagmamadali. Ito yung magandang idea yan na ibibigay ko sa inyo sa mga bago pa. Itong taas na to ay ang Shoe Boulevard. Kung saan matatagpuan yung mga hotels din sa bandang kanan, sa taas na yan. Nandyan yung Sogo, kung ano-anong mga hotel dyan na pwede nyo mapag-stayhan sa mga balikbayan nating mga kababayan na gustong mag-stay sa area na ito. Same din doon sa Taft Avenue, marami din mapagpipilian. EDSA Rotonda, kumbaga Taft Avenue sa LRT corner, EDSA MRT. Sa bandang kaliwa ay ang Greenfield District. Mayroon din gasoline station dito magkatabi mga kaibigan, ang Shell at ang Petron. At isa sa pinakamataas na building na mapapansin mo dito sa EDSA Boni ay itong nasa kanan natin. Condominium at itong building na ito.
basahin natin kung anong pangalan. Ito yung sa likod nitong building na ito. Pag galing ka ng Makati papunta ka ng Quezon City, may malaki kang nakikitang screen dyan sa likod na yan. Itong condominium na ito. Hindi ko na mabasa. Hindi ko na mabasa kung anong condo na yan. Basta yan yung isa sa mapapansin nating pinakamataas na buildings sa pag-angat natin mula sa tulay ng Guadalupe, tulay papuntang Ortigas. Itong ilalim na to, pakanan yan yung Boni Avenue, pakaliwa Boni Avenue, papasok ng Ortigas din papuntang Pasig. Nung araw mga kaibigan, pag nasa tulay ka, mapapansin mo napakalaking billboard dyan. Ngayon wala na. Ang maraming billboard ngayon nasa kaliwa. Ito na yung Guadalupe Bridge. Ilalim niyan ay ang Ilog Pasig, papuntang kanan pa Manila, papuntang kaliwa ay pa Laguna Lake, pa Pasig. Ito na yung tulay ng Guadalupe at ang Guadalupe Center ay makikita mo itong sa bandang kaliwa. Itong MRT station ng Guadalupe sa ating unahan sa harapan. At sa bandang kanan may libingan ito at ang pangalan ay Loyola Memorial Chapel and Crematory. Crematory lang siya mga kaibigan. Itong area na rin to mga kaibigan, may makikita natin sa bandang kanan mga building. Sa unahan, ayan na rin ang Rockwell. Sa kaliwa, dyan yung makikita mo ang isa sa pinakasikat na landmark ay ang MMDA main office. At ang likod niyan, ayan yan na yung BGC area, Bonifacio Global City. Dito matraffic talaga to lagi. Mag New Year na ngayon ay December 28. Medyo wala ganong tao sa kalsada, medyo tahimik, hindi ganong matraffic. Pero ito lagi talaga tumatraffic. Itong area na to papasok ng Makati. Bihira lang to naging maluwang. Inaasahan ko nga ito na hindi ganito ka-traffic. Ito yung papasok sa kanan natin ng Rockwell. Barangay Bel Air pala ito, nasakop. Bel Air. Ang Bel Air subdivision ay marami yan sila. Bel Air 1, 2, 3, and 5. Not sure kung may 6 pa. So on and so forth. EDSA orange itong left side. Saan ang MMDA main office. Marami ring gasoline station po next. Caltex, Petron, Shell, 7-Eleven. Makikita nyo dyan kung gusto nyo mag stop over sa area na yan. Kung sino yung may mahabang biyahe from Laguna to North, magbo-Boracay. Sorry, it's Baguio. Pwede yang magpapagas kayo dyan, mag-stop over kayo. Ayan, sa loob ng Metro Manila. Pero mas maganda, usually nasa expressway ang stop over. Mas malaki ang mga stop over, mga gasoline station doon. Lalo na sa NLEX. Itong tulay natin sa ating harapan ay ang papasok ng BGC at ang right side papasok din naman ng Makati City.
Makati Center or Makati Business District. Ito pakanan si Maynila at pagbigyan natin. Pagka may ganon, mas maigi pagbigyan na lang. Pero kung ayaw mong magbigay, kailangan unahan mo siya na hindi ka maalanganin. Pero pag nauna na siya sa'yo, pagbigyan mo na para maiwasan yung sagian. Mas maganda yung magbigay. Hindi naman nakakabawas siguro sa pagiging lalaki pag nagbigay tayo. Pagka mapagkumbaba tayo, may baon tayong pasensya. Susunod-sunod na kasi yung good vibes or maiiwasan natin yung mga malas or mga bad vibes. Pagka hawak mo ng manubela, kung mainit na ulo mo, sunod-sunod na ang mga malas. Kaya kung ganon ang starting ng araw mo, medyo mainit ulo mo, i-adjust mo na magpakumbaba kasi marami talagang loko-loko sa kalsada kung gusto mong maghanap. Kaya mas maiging magbigay. Tandaan, hindi nakakabawas ng pagiging lalaki. Kung ganito man kalaki ang dala mo, si Tundra, ang laki, sa itsura pa lang ang tapang mo. Pagka siningitan kita, galit ka na kasi itsura mo lalaki, tapos tunog pa lang nito, ang lakas na. Tapos sisingitan mo yan, hindi mo pwedeng anuhin yan kasi sa forma pa lang hindi mo pwedeng hindi ka pagbibigyan yan. Hindi naman lahat, hindi sa ginajudge natin siya. May mga mababait naman, pero mas maganda talaga yung mapagkumbaba para wala tayong problema sa buhay. Mas maganda yung mapagkumbaba, maayos ang flow ng buhay natin. Samahan natin ang pagkonekta lagi sa taas. Utang natin ang buhay natin sa Kanya. Kumonekta ka sa Kanya palagi. At ang mga good vibes ibibigay sa iyo lagi, lahat. Pero pag ayaw mo kumonekta sa Kanya, pati ugali mo ay wala na rin sa ayos, magkukunik yan, hindi na rin maayos ang takbo ng buhay mo, so on and so forth. Kaya yan ang napapansin ko, isang diskarte sa buhay. Pag ang magiging maayos ka na tao, maayos ang pag-uugali mo, magkukunikta rin yan sa buhay mo, magiging maayos din. Pati yung mga taong nasa circle ng buhay mo ay magiging maayos din. Itong kaliwa natin mga kaibigan ay ang Forbes at ang kanan ay ang Urdaneta Village na sa loob ng Makati Business District. Ako pa BGC, itong kaliwa. Kaya pwesto ako dito sa kaliwa kasi dyan sa taas kakaliwa ako sa McKinley Road. Itong pailalim diretso na siya papuntang airport, papasay, pa Mall of Asia, or Cavite or Palago naman. Itong ilalim na ito sa left side. Itong stoplight sa taas, pakanan, yan na yung Ayala Avenue. Makikita mo yung building sa kanan, yan ay ang Ayala Mall. Uy, may mall na pala sa One Ayala. Ayala Malls nakalagay. Bago lang kasi ito mga kaibigan, itong One Ayala. May nakalagay siyang Ayala Malls. Itong harap natin ay ang Tilos Building na kung saan nandyan yung sakayan ng bus ng BGC. Sa kaliwa ay ang Shell Gasoline Station. Nandyan din yung sakayan ng mga jeep. Itong pilahan ng jeep papuntang BGC at papuntang Washington, looban doon sa
Makati or malapit sa Makati Mid area. Ito, binabaybay natin ang McKinley Road. Sa kaliwa ay ang pinakasikat, pinakamayaman na Forbes. Pero itong Forbes na to ay North Forbes ito. Sa unahan naman, bandang kanan ay South Forbes. So dalawa siya, nahahati siya sa gitna. Itong gate na ito sa kanan, Dasmariñas po ito. Malaki, mas malawak itong Dasmariñas. Pinakadulo nito sa expressway na. Palikod niya nasa gate 3 kung saan malapit sa airport. Ganyan kalawak ang Dasmariñas. Pero magkatabi sila, hinahati ng maliit na part nito. Itong harapan natin ay Forbes South. Ito yung pinaka-center nila. Itong Antonio Plaza, San Antonio Plaza. May church din po ito dito sa bandang likuran natin. Kung saan itong nakatira dito, kung may mga grocery sila na maliliit, mayroong marketplace dyan, may Santes, may mga shops, clinics sa area ng Forbes at Dasmariñas. Yan yung sentro ng maliliit na store. Pero malapit lang naman sila doon sa Ayala Center, kung saan nandun yung landmark na pinaka-kompleto sa grocery. Itong kanan natin, papasok, yan yung MPC, Manila Polo Club. Itong kaliwa, yan yung golf course, Manila Golf Course. Ito yung medyo malawak na golf na makikita mo dyan sa mga buildings na yan sa BGC. Ito yung isa sa pinakamagandang kalsada sa Metro Manila kasi malilim siya, malalaki ang puno. Sana ang EDSA ganito kalaki ang mga puno, Sana dumating ang panahon na ang government natin babaguhin. Alam mo, para sa aking opinion, paano lutasin ang traffic sa Metro Manila, isa lang talaga ang solusyon ko diyan. Palakihin ang kalsada, dagdagan ang laki ng kalsada. Madaling sabihin, mahirap gawin, pero pag gustuhin mo talaga, pag may kamay na bakal ka, or kung ikaw presidente, talagang pagbudgetan mo yan, masosolve ang ng traffic, problema ng traffic. Ang EDSA kasi 4 na linya, biglang nagdalawang linya, kaya embodo. Kaya kaka-traffic talaga. Kung kailangan mong gumastos ng malaki, tulad ng kaltasan mo yung area ng Mega Mall, bayaran mo si Mega Mall para lang lumaki yung EDSA, gawin. Pero pag hindi mo ginawa yan, ang traffic mananatili hanggang 100 years. Ang tao, bili ng sasakyan. Hindi mo mapipigilan na yumaman ang tao. Hindi mo mapipigilan na bumili ang tao ng mga sasakyan. Sa government, para sa akin, lakihan mo yung kalsada. Parang tubig kasi yan pagka ang tubig nagpo-flow, pagka maliit lang yung tubo mo, talagang maraming nag-stuck. Pero pag lakihan mo yung tubo ng tubig, hindi mag-stuck kasi mas malaki yung area ng kalsada kaysa mga sasakyan. At isa pa ang makita kong magandang proyekto talaga, dapat ang pinaka number 1 na pinaka importante para tayo umunlad ay ang proyekto ng kalsada. Dapat may expressway tayo na connected Luzon, Visayas at Mindanao. Yan talaga ang pinakamaganda. Sana may konektado na mga tulay pagtawid ng Luzon, Visayas at Mindanao. Yan, number 1 yan, para tayo ay umasenso. Hanggang dito na lang mga kaibigan. Salamat sa pagsubaybay. Thank you at see you again.